isasama ko kayo sa sementeryo. Abaw! Nakakatakot naman yan. Yan po yung pahayag nitong si Romualdez, ano? At katunayan ay mukhang isasama na rin niya itong kanyang pamangkin na si Sandro Marcos diyan sa kanilang mga pangangawat, ano? Pero mamaya po babalikan natin yan at meron lang po ang napaka-importante akong sasagutin dito sa comment ng ating mga taga-subaybay ng ating channel. At sasagutin lang po muna natin, babalikan po natin yung kay Tambaloslo sa sobrang tapang po niya na ang sinasabi po niya ay isasama daw niya sa sementeryo at hindi man niya direktang pinangalanan ay na tumutukoy po dito sa kanyang pinsan na si Bangag at dito sa kanyang hipag na itong si Butod. Ayan, at grabe, ang tapang pala nito, nakakatakot at talagang pero ang sinasabi ko po rito, bakit kaya may matapang naman palang kongresista ay bakit hindi pumapatol doon sa mga hamon ko? Walang pumapatos na isa. Ay matapang pala ito si Romualdez. At para naman kahit paano ay makapagbigay man lang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan. Kung sa akin tumanggap ng yung mga paghahamon ko ng patayan, sana may tumatanggap na sa inyo. Total, matapang ka naman, Romualdez. Ikaw ang tumanggap ng hamon ko. Ayan po, maliwanag ang sinasabi niya. Isasama ko kayong lahat sa sementeryo. Sabi ko nga po, mamaya po natin bigyan ng kanyan. Okay. Mayroon po ditong nag-comment. At ito po ay kailangan kong pangalanan, itong nag-comment na ito. At dahil hindi po talaga kaaya-aya itong aking natanggap na komentong ito. At siya nga po pala ugaliin din po ninyong manood ay magbasa ng mga komento doon sa mga ini-upload kong video kasi may mga napakagaganda pong mga komento dyan. At kung inyo pong papansinin, yun pong itong pong si Liti Pablo, talagang ang gaganda po ng mga komento niya at talagang nakakapagbigay aral or inspirasyon din sa mga ibang mga viewers natin yung kanyang mga komento. So, yun po, panoorin nyo rin po at alam na alam po niya yung mga inisa-isa po niya yung mga pinagdaanan ko. So, talagang kilalang kilala na niya ako at marami pa rin po dyan na may mga komento maganda rin. Kaya po, ugaliin nyo pong bumasa rin ng mga komento, para po malaman din nyo, kagaya nga po nung mga itinuro natin na kung ano-ano dyan, kagaya po nung pang detox dun sa bakuna ng COVID-19. Mayroon po dyan talagang napatunayan nila at ramdam nila sa kanilang katawan na talagang na-detox nga sila. Anyway, yun lang po. Hindi ko naman pwedeng i-discuss dito. Magiging self-serving po pag ako nag-discuss dito. Kaya yung po mga komento lang po ang inyong mababasa dyan. Anyway, mabalik na po tayo dito sa kinument po ni Marina Manuel. Marina Manuel, kaya papangalanan ko na po ito. Ang komento po niya ay kinagat ng pusa yung 17 years old na apo niya. At nagtatanong kung ano raw po bang herbal na pwedeng panggamot dito sa kinagat ng pusa na apo niya na 17 years old. Katunayan ay isang linggo na raw po ngayon. Nako po, Miss Madam Marina Manuel, Diyos ko, ay wala pong herbal ang rabies ng kahit na ano. Diyos ko naman po, Lula o ano pa man kayo, lagi po ninyong isa-isip lagi na kapag ka mga ganyang usapin, kinagat ng aso, kinagat ng pusa,
dumiretso na po kayo dyan sa inyong barangay o di kaya sa inyong munisipyo at para maturukan na po kayo ng anti-rabies ura mismo. Wala pong kanyan. Huwag po kayong umasa sa mga herbal na yan. At kung mayroon man pong mga nag-o-offer dyan ng mga yung tawak-tawak na yan, huwag rin po kayong pakaasa dyan. Ay papaano yung tawak na yun kung hindi naman na sanay magtawak, ay di nandoon pa rin po yung rabies. Antimano po lahat kayong nakakapanood itong mga videos ko. Huwag niyo pong isakripisyo yung kaligtasan ninyo. Napakadelikado po, lalo 1 week na po. Once na napanood niyo po itong video kong ito, itakbon niyo na po yung apo ninyo dyan sa barangay o di kayo sa munisipyo. Huwag na po kayong mag-antay na mangingisay na lang yan at bubula na lang yung bibig ng inyong apo. Napakasimple po yan na gawain. Punta lang kayo sa barangay, punta lang kayo sa munisipyo, at sabihin nyo po nakagat yung apo nyo ng kung gusto nyo magpa-injection ng rabies. Wala pong bayad yan. Bakit nga ba hindi natin kunin paluwangin yung ating kaalaman. Huwag po kayong pakakaasa sa mga herbal na yan. Ako po ang nagsasabi rito, wala pong herbal na gamot yan. Kahit gaano po ako kagaling yan, na kung ano pa man, wala pong herbal yang rabies. Nandyan na po yan ang nakakatakot po dyan, pag umakyat na po sa utak ng bata yan, antimano, patay po yan. Lalo na po kung aso. Basta na lang bumubula ang bibig, patay agad. Ay, Mariusep naman kayo. Diyos ko, inantay nyo pang mag-komento rito sa video ko ng ganyan. Sus Mariusep naman kayo. Mariusep naman kayo. Diyos ko naman. Sasayangin ninyo ang buhay ng isang tao o isang apo ninyo dahil lamang sa mag-aantay kayo or mag-aasa kayo sa isang herbal. Wow! Diyos ko, sa totoo lang po nung mabasa ko po ito, nanginginig ako sa totoo lang. Bakit nga po ako hindi manginig? 1 week na po ito na nandyan ang rabies ng pusa sa apo ninyo. So, anumang oras po yan, kung yan po ay maganda ang pagkakakagat ng pusa, lalo na po kung tinamaan yung ugat, ngipin, yung ugat ng apo ninyo, at na-inject dyan yung rabies, napakadali pong umakyat yan sa utak. At doon po ay wala na kayong kapag-asa. Patay po agad yan. Ngayon na oras na ko nito, itakbo niya na yan doon sa barangay. Sabihin nyo, wala kayong pira. Sabihin nyo, ipagpanin nyo. Doon kayo maglulupasay. Mariusep! Parang hindi ako makamove on dito Ang nag-comment po dito, nag-comment po rito, Marina Manuel. Dahil ang sinasabi yun yata, siya parang kung di ako nagkakamali, matanda na po kayo, 70 years old na ba? Hindi ko na po sinulat lahat dito yung inyong komento. At ang sinulat ko lang po rito, yung kinagat ng pusa, yung 17 years old na apo mo. Ngayon na po, takbo na po kayo sa barangay. Kung hindi nyo po kayang pumunta ng barangay, magpasama po kayo, ipasama nyo yung apo nyo. Siguro naman may mga konsihal dyan o kagawad dyan sa mga malapit sa inyo, ipasamahan nyo na po yung abo. Ora mismo! Ngayon na, walang herbal yan, walang herbal. Kahit na magtitunwad-tuwad kayo, walang herbal yan, rabies. May mga tayo. Hindi nyo alam na may mga libreng injection sa rabies, hindi nyo alam yun. Ano man kayo? Pasensya na po kayo
Talagang gusto ko lang pong idiin ang pagsasalita ko. Anyway, tapos na po tayo. Mayroon din pong nag-comment kung ano raw po ba ang herbal na pwedeng panggamot sa sakit sa puso at diabetic. Actually po, ang alam ko po dyan, nauuna yung diabetic, kaya nagkakomplikasyon na po yan, umabot na sa puso, at yan aabot na rin sa kidney yan. Paulit-ulit naman po sinasabi ko, ang diabetes po, nandyan lang po yan sa mga, kung ano-anong mga talbos yan, kagaya po ng dahon ng malunggay yan ang inumin nyo ng inumin. Magdikdik kayo ng dahon ng malunggay, dahon ng kamote o ano dyan. Yan ang papakin nyo, inumin nyo ng inumin. Kasi yan muna dapat amakwan dyan, yung diabetes, kasi magkakalat po yan. Marami pong sisirain na organ yan. Karami-rami naman po yung mga sinabi ko naman po yan dyan eh. Kaya paulit-ulit lang po tayo rito. Lahat po ng dahon, lahat po ng mga ng mga talbos ng kangkong, talbos ng kamote, yan ang mga dapat ninyong pinapapak. At yan, dahon ng malunggay. Number 1 yung dahon ng malunggay eh. Dikdikin nyo. Tapos siyempre para magkaroon ng katas, lagyan na ng konting tubig. O para mas masarap, yung tubig ng niyog ang ilagay ninyo. Yun ang inumin nyo ng inumin, kahit na 3 times a day lang. Isang baso ng isang baso. Pagkagising nyo, lunukin nyo ng lunok isang baso. Yan po ang dapat na papanormal yung diabetes na yan. Lahat na po yan. Pag nag-normal ang diabetes, lahat po normal. Okay? Diyan po nagsisimula ang komplikasyon sa diabetes na yan. Yan po ang salarin. Kuwan lang po yan ang tawag dito, nasasabi lang na inatake sa puso, pero ang totoo niya, nagsisimula sa diabetes yan. Sana po, lahat na lang yan, para ayoko ng maraming salita rito, yun na lang, nalunggay, o lahat kayo, may diabetes wala. Hindi lamang po yung diabetes ang kanyan, yung mataas ang uric acid, yan din po. Mga kolesterol, yan din po. Wala na pong dyan. Wala na pong tatalo dyan sa dahon ng malunggay na yan. Yan po. Ugaliin nyo po yan, Okay. Tapos na tayo dyan. Wow. Mayroon pong nag-chat din, nag-comment din po na problema niya sa spine niya. 67 years old na raw po siya. Ayan po, ito pong ating senior na ito ay ang pagkakaalala ko doon sa kanyang comment na hindi na raw po pwedeng operahin kasi matanda na raw po. At baka hindi na raw po niya kayanin dahil sa spine nga po. At ang pinoproblema na lang po niya, talagang halos hindi raw niya kaya pagka inatake ng sakit, So, wala na po akong maibibigay na suggestion dito pagdating sa mga herbal kasi nandiyan na po yan. At kumbaga, nakakapit na po yan. So, ang kukunin na lang po natin dito yung sa sakit na lang po, yung pagka inatake kayo ng sakit, lagi po kayong magpagawa po kayo ng langis ng niyog, madali naman pong gumawa ng langis ng niyog. So, ayan. Tapos pagka nararamdaman nyo na po na sasakit na, ay magdikdik po kayo ng luya. Tapos yan po yung dikdik na dikdik Tapos yan po yung parang iinit nyo lang. Tapos lagyan nyo nung yung ginawa nyong oil ng niyog. Yun po ang ihagod ninyo sa spine nyo pagka yun ay
naramdaman yung sasakit na. Kasi po yan ngayon ay nandyan na po yan, lalo 67 years old nyo na, ay tama naman po kung sino man po yung nagpayo sa inyo na hindi na raw pwedeng operahin dahil matanda na kayo, ay tama naman po yan. Pero kung tutuusin po, ay po pwede pa rin. Kung tutuusin, 67 kayo, pwede pa naman po. Yun nga lang, magiging komplikado na po yan. At maaaring ang hindi nyo nakakayanin sa edad nyong 67. Ano po? So, yun na lang po, yung para maampat lang po yung sakit. Ano? Maliban po dyan sa itinuro kong yan, ay magparesita po kayo ng pain reliever sa isang doktor kung ano po. Ipaliwanag nyo po na kapag sumakit ka nyo ay halos hindi nyo kaya ang sakit. Mayroon pong gamot na talagang instant na pagka na i-take ninyo in 5 minutes, mawawala po yung sakit. Pero kailangan rin po na doktor din po ang magkonsulta kayo sa doktor, kasi yun pong kung ano po yung babagay, kung ilang miligram ang babagay sa katawan ninyo. Kaya hindi po basta. Ako kung ako lang dito ang masusunod, mayroon akong sasabihin dito eh. Kaya lang ang problema po natin dito ay yun pong kung ano yung babagay sa katawan ninyo. At yung sinasabi ko po, in 5 minutes lang, wala pang 5 minutes, antimano, effective po talaga na tanggal ang sakit na yan. So, kaya better na magpa-check up po kayo at magsabi po kayo ng totoo na yun lang ang gusto niyo, yung pain reliever lang pagka inatake na kayo ng sakit. Ano po? Hindi po basta-basta eh. Kasi kung may sasabihin ako rito tapos hindi mag-akma yung milligram nung isang tablet na yon, ay baka magkaroon ng kanyan, baka magkaroon po ng problema tayo. Ano, maaaring apektado lahat yan. Lalo na yung pag-inom po ng mga ganyang pain reliever ay hindi po basta-basta. Dahil alam niyo po ba na habang umiinom kayo ng mga ganyang pain reliever, ang nagsasuffer niyan yung kidney ninyo. Ano? Yung kidney po ninyo. Ganon pa man. Kaya nga po, doktor po ang magre-resita sa inyo kung ilan lang miligram ang dapat niyang ibigay sa inyo na pain reliever. Yun po. Pero kung ang pag-uusapan po natin dito ay herbal medicine, wala na po. Wala na pong kagamutan niyang spine. Ano po? Wala na po. Kundi ang kukunin lang natin dito, ang abangan lang natin dito at paghahandaan yung kapag umatake yung sakit. Yun lang po. So, yun po. Yung langis lang ng niyog at saka pagka umatake na, dik-dik lang kayo ng luya, medyo painitin lang ninyo ng kaunti, lagyan nyo ng langis, ng niyog. Yun po ang ihagod-hagod po ninyo sa inyong spine. Ano po? So, sana po ay nakatulong itong aking sagot sa mga tinatanong ninyo. Ngayon, mapunta naman po tayo dito sa napagmuni-muni ko lang. Dito sa bansa natin, ibang klase talaga ang Pilipinas. At ibang klase po talaga yata yung mga namumuno sa atin. Yung nandyan sa mga politiko, congressman man or senador or mga taong gobyerno na parang nare-realize ko, parang pare-pareho na silang may mga kaltog ang ulo. May mga saltik na talaga. Alam niyo po ba kung bakit? Imaginin nyo, dito lang sa Pilipinas, mayroong adik ginagawang santo
O kagaya po yung Kian de los Santos. At minamadali na nitong adik na pare na ito na si Villanueva na ano yan tawag doon, makanunit tayo, ano yan? Maideklara na santo yung Kian de los Santos na isang puser din po yan. Adik din po yan. So, ibang klase po talaga dito sa Pilipinas. Pagka-adik ka, aba ay gagawin kang santo. Kapag ka naman criminal ka at marami kang pinatay dahil dyan sa mga pangingidnap mo, aba, gagawin kang testigo. Bibibihin ka pa ng Kongreso. Kagaya na lang nitong si Madriaga na gonggong. Ang dami pong pinatay ng mga pulisyan. Pulis din po kasi yan. Nadamay dyan sa mga operasyon niya. May Madriaga kidnap for ransom syndicate yan. At nakatulan nga po ng habang buhay. Pero, yan ang pangunahing testigo ngayon ng mga congressman na may mga saltik. Lalo na itong Luistro na ito na malaki lang ang katawan na parang pinutol na drum pero maliit ang laman ng tuktok. Kaya hindi po ako may sabi niya, sabi po yan ni Atty. Topacio. Yan sa Luistro na yan, sa biglang tingin matalino. Pero ang totoo niyan, wala pang, mas malaki pa yung butil ng munggo ang utak. Yan, wala pong utak yan talaga. Sinamahan pa nitong mga yung Chihuahua at saka yung Congressman Ngiwi at saka yung Congressman na yung malaki ang ngipin, malalaki ang ngipin na parang mga ngipin ng kalabaw na si Jokno. Sinamahan rin na itong mukhang tubol na si Dilima. Hindi lang mukhang tubol, mukhang giant garapata pa. Palibasa punong-puno ng garapata ang bilat kung ano-ano ng mga pinagsasabi. Yan po dito sa Pilipinas, yan ang atin. Pero hindi pa po yan. Ang gusto kong ito pa, mangingilabot kayo, maninindig ang balahibo nyo rito sa ibabalita ko sa inyo. At baka magwala na kayo, baka wag nyong susuntukin yung mga asawa nyo, Takpan lang. Pakinggan nyo lang ito. O yung kayo mga yung mga anak at asawa nyo, palayuin nyo muna. Kayo lang muna, baka mamaya, habang nanonood kayo rito, baka biglang akala ninyo, si Bangag na ang sinuntok ninyo, yung pala asawa nyo, anak nyo na ang sinuntok ninyo. Dahil, tika, hindi ko pa pala i-play yung kuhan. Yung sinasabi pala ni kuhan. Nagpana tayo. Babalikan muna natin yung si Romualdez na isasama daw niya sa simenteryo. Yung mga dapat niyang isama. At talagang ang pinapatungkulan dito niya ay si Bangag na ito. Sa flood control. Ayan na, ito. Laga na nga ba? Matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posibleng makalagad na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Posibleng idamay ni late Congressman Martin Romualdez ang sariling pamangkin na si Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos sa flood control scandal. Since Congressman Sandro Marcos also worked closely with former Speaker Martin Romualdez, do you think there's a risk that Congressman Sandro Marcos will also be implicated? Yes. I think there's a big possibility for that. Remember, I think it was Posible talaga idadamay yan ni Martin Romualdez kasi taraidor nga yan eh. Di ba sinabi ko na, ang tumaraidor dyan sa matandang Marcos, si Senior na Marcos, ang tumaraidor, tatay ni na Martin. Yung si Romualdez din ang tumaraidor. Ngayon, kung ang pinag-uusapan dito, yung posible kayang idamay niya ito, Sandro, natural. Kung nga yan eh. Traidor nga yan. So, pero tama lang na idamay niya lahat yan kasi unang-una, sila naman talaga ang mga magnanakaw. Ngayon,
Kung ang usapin naman dito ay doon po yung sa isang pahayag niya na yung isasama daw niya sementeryo. Doon po yung sa isang video niya. Pero pagka diniscuss po natin hahaba ay meron pa akong kasunod dito na i-discuss natin. Madalian lang po ito kasi mahaba na tayo. Yung po sinasabi ko na lumayo-layo po kayo sa mga asawa ninyo, maging asawa man, babae man o lalaki, lumayo muna kayo dahil itong babalita ko sa inyo, maaaring manununtok kayo at akala ninyo si Bangag ang sinusuntok ninyo ay yung pala asawa nyo na pala. Kaya layo-layo muna kayo. Dahil dito po, 1,600 hectares. 1,600 hectares ang pinayagan ni Bangag na okupahan ng Amerika at dito gagawa ng mga yung kung ano-anong mga chip, mga electronic na kwan na gamit sa panggira, ano? At yan ay sigurado na binayaran yan ang Amerika, binayaran ng Amerika yan si Bangag. Ito lang idka na ito eh. $1 million po yan. Imaginin mo ang kahayupan ito. Tapos, pag nakawan pa niya, ang pira ng bayan ay $1 million ng kinita dyan. Ito pa, 1,600 hectares ha. Hectares po ang pinag-uusapan natin dito, hindi po per square meter. Ha? 1,600 hectares na naman ang inoccupy ng Pilipinas dito na hindi binabalita ng mainstream media. Magkano? $1 billion po yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya lahat pinagbili niya, di ba? Pinagbili na niya yung ginto, yung reserve, yung gold reserve natin. Kung ano-anong mga pinagnanakaw niya, yung Maharlika funds na yan, na bilyon-bilyon niya ng pira ng lahat ng ahensya ng gobyerno. PDIC, na wala ng pondo ang PDIC, kaya nga po delikado kayong mga depositor dahil wala nang pira ang PDIC dahil kinulimbat na nito at nilagay sa Maharlika funds ngayon. Wala na, multo yung Maharlika funds. At ito na naman, 1,600 hectares. Ito, mangingilabot talaga kayo rito, ha? Ilayo-layo nyo na yung mga asawa nyo, baka masuntok ninyo, ha? Yan. Habang tayo ay abalang-abala Ayun. na nagtatanong kung nasaan na ba si Zaldico at yan ang laman ng balita, abay lumabas ang isang balita na hindi man lang pinicture ng mainstream media sa Pilipinas. Isang foreign media outlet pa ang nagbalita na meron daw gagawin na 1,600 hectares. Ang tawag nila ay New Economic Security Zone sa Luzon, ang bubuksan ng Amerika dyan po possibly sa New Clark City. Ano pong gagawin dito? Well, ito po ay para sa advanced industries, semiconductor chips, dahil alam natin yan ang kinakailangan ng mga missiles Amerika sa panahon ng digmaan, artificial intelligence, electronics manufacturing, na po yan, defense-related po yan, and critical minerals processing. Siyempre, yung critical minerals, alam din natin na mayroon din po yung gamit para sa mga kagamitan ng panggera. Bagamat ito'y dudulot ng trabaho sa mga Pilipino, which we still have to see. Kasi nga, ang plano nila, mga Amerikano rin magpapatakbo nitong Special Economic Security Zone. Ang tanong, hindi kaya ito ang tunay na dahilan kung bakit nagpakalat ang fake news si Marcos Jr. para ilihis ang issue dahil mas malaking kontrobersya itong Economic Security Zone. Habang tayo ay abalang-abala na nagtatanong kung nasaan na ba si Zaldico at yan ang laman ng balita, abay lumabas ang isang balita na hindi man lang pinicture ng mainstream media sa Pilipinas. Isang foreign media outlet pa ang nagbalita na meron daw gagawin na 1,600 hectares. Ang tawag nila ay New Economic Security Zone sa Luzon, ang bubuksan ng Amerika dyan po possibly sa New Clark City. Ayun. So, ibig sabihin, kala ko nga kanina, may imagine mo ka, luwang na yun. Anyway, yan po. So,
paldo na naman itong bangag na ito. Pero hindi natin alam, ha? Marami na pong naglalabasan ngayon. Hindi kayo nakakasiguro kung yan pa rin ba yung totoong si Bongbong. Kasi iba-iba na ang tainga. Anyway, ayoko na pong ikon yan, palakihin ang issue na yan. Pero dahil mahaba na po tayo, hanggang dito na naman po. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik ng aking walang kakwenta-kwentang channel. Sa lahat po ng mga subscriber ko. At doon po sa mga regular na nakapalo sa ating Facebook. At regular na nanonood sa ating channel. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At dumating na sa inyo ang swerteng walang katapusan, lalo na po dito sa mga subscriber ko. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.